Matapos mabalot ng negatibong epekto ang buong katawan ng kanyang senior sister, bigla itong natamba. Nang makita ito ni Ji Chen, agad siyang tumakbo patungo rito upang saluhin siya. Matapos niyang gawin iyon, tinanong niya kung okay lang ba siya. Dahil sa nararamdaman ng kanyang senior sister, halos haborin na nito ang kanyang damit, pero pinipilit pa rin niyang manatili sa katinoan at sinabihan ang kanyang junior brother na huwag tumingin sa kanya. Napabuntong hininga si Ji Chen sa kanyang mga nakikita, at ipinikit ang kanyang mga mata bago sinabi na hindi na siya nakatingin. Habang ginagawa niya ito, naisip niya na ang demonic insect ay isang nilalang na nagpapalakas ng pagnanasa ng isang tao. Marahil, ito ang unang beses na nakatagpo ng ganito ang kanyang senior sister, kaya mabilis itong nahulog sa ganitong estado. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang bumigay ang kanyang senior sister sa kanyang pagnanasa. Siya ay pawis na pawis at tinatawag si Ji Chen sa isang mapang-akit na paraan. Napansin din ni Ji Chen na mabilis na tumataas ang favorability ng kanyang senior sister sa kanya, ngunit naisip niyang sayang lang ito dahil ang favorability ay hindi totoo at epekto lamang ng demonic insect. Habang iniisip niya ito, tinawag siya ng kanyang senior sister at humiling ng tulong dahil hindi na niya kaya ang nararamdaman. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Ji Chen, na namumula na rin, at para bang magsisimula na ang isang matinding pangyayari sa pagitan nila. Habang papalapit ang kanilang mga labi, naisip ni Ji Chen na kung magpapadala siya sa tukso at sasamantalahin ang pagkakataong ito, magagawa na niya ang bagay na iyon sa kanyang senior sister. Ngunit agad niyang tinanggihan ang pagkakataong ito at itinulak siya palayo, sapagkat naisip niya na kapag bumalik sa katinoan ng kanyang senior sister at naunawaan ang lahat ng nangyari, sigurado siyang babagsak ang favorability nito sa kanya ng 0. Maaari pa nga siyang patayin dahil sa galit nito. Naisip din niya na hindi niya maaaring sirain ang tiwala ng kanyang backer para lang sa panandaliang kaligayahan. Dahil dito, nagdesisyon siyang humanap ng ibang solusyon sa problema. Naalala niya na sa loob ng balon ay may nakatagong mga potion na maaaring makatulong sa kanyang senior sister, pero may mga formations doon na mahirap lampasan lalo na sa kanyang cultivation level na nasa key refining stage pa lamang. Sa kabila nito, nagpasya siyang magtungo doon, iniisip na mas mahalaga ang mailigtas ang kanyang senior sister kaysa anupaman. Tumalon siya sa balon, at sa kanyang pagdating sa ilalim, nakita niya ang maraming buto na pinaghihinalaan niyang mula sa mga villagers na dating naninirahan doon. Napansin din niya na napakalakas ng yin energy sa lugar, at habang iniisip niya ito, naramdaman niya ang malakas na puwersa na nagmumula sa loob ng balon. Unti-unti nang nababawasan ang kanyang buhay, pero wala siyang balak umatras at nagpatuloy siya sa paghahanap ng potion. Naisip niyang kailangan niyang mahanap agad ito, dahil kung hindi, mamamatay siya dahil sa tuloy-tuloy na pinsalang nararanasan niya. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang kalansay na may hawak na bote na may umiilaw na bagay sa loob. Naisip niyang nahanap na niya ang hinahanap niya. Agad siyang tumakbo patungo sa kalansay, pero bago siya makarating, napansin niya ang isang itim na bagay na unti-unting nabubuo. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang spirit shield para protektahan ang sarili mula sa mga atake na nagmumula sa itim na bagay. Pagkatapos niyang maiwasan ang isa sa mga yin thunder, napansin niyang may isa pang nabubuo. Kaya matapos makuha ang bote ng potion, agad niyang nagpasya na tumakas bago pa mahuli ang lahat. Habang tumatakbo palabas, napansin niyang mabilis na sumusunod sa kanya ang yin thunder. Naisip niya na hindi niya ito maiiwasan, at gaya ng kanyang inaasahan, tinamaan siya nito at nabawasan ng 4,000 life points, na halos ikamatay niya. Sa kabutihang palad, matapos matanggap ang atake, tumalsik siya palabas ng balon patungo sa kinaroroonan ng kanyang senior sister. Habang gumugulong siya, napayakap siya dito. Matapos makarecover ng kaunti, nakita niya ang isang notification na nagsasabing ang yin energy ay pumasok na sa kanyang katawan at nagdudulot ng critical damage, na maaari ring magdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Nang mabasa ito ni Ji Chen, agad niyang ipinainom ang potion sa kanyang senior sister bago pa siya tuluyang mawalan ng malay.
Matapos niyang gawin ito, napasuka siya ng dugo at bumagsak sa dibdib ng kanyang senior sister hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagising ang senior sister at naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan. Nang suriin niya ang kanyang paligid, nagulat siya nang makita si Ji Chen na nakasubsob sa kanyang dibdib. Dahil dito, napaluha siya at inisip na pinagsamantalahan siya ni Ji Chen habang nasa masamang kalagayan siya. Napasigaw siya at agad na sinampal si Ji Chen upang mapaalis siya sa pagkakapatong sa kanya, halos mapatay si Ji Chen sa lakas ng sampal. Habang naghihingalo si Ji Chen, patuloy siyang pinagsalitaan ng masama ng kanyang senior sister dahil sa iniisip nitong pinagsamantalahan niya ang kanyang kahinaan. Lumabas pa nga ang notification na ang favorability ni Nan Gongyu sa kanya ay bumagsak na sa 0. Ngunit matapos mahimasmasan ang kanyang senior sister, napansin niya sa di-kalayuan ang isang bote ng potion. Nang makita ito, naisip niyang isa itong healing potion. Dahil dito, naalala niya ang mga nangyari bago siya pumasok sa estado ng pagiging marupok. Naalala niya na noong sinusubukan niyang makipag-lovang kay Ji Chen, itinulak siya nito palayo. Pagkatapos ay tumakbo si Ji Chen patungo sa balon upang kumuha ng potion para sa kanya. Napagtanto niya na nagkamali siya nang iniisip kay Ji Chen. Sa halip na pagsamantalahan siya, inilagay pa nito sa panganib ang sariling buhay upang mailigtas siya. Nagawa pa nitong tumalon sa balon para makuha ang potion. Lumapit siya sa walang malay na si Ji Chen at sinuri ang kalagayan nito. Nakita niya ang malalim na sugat sa likod ni Ji Chen, galing sa formation na tinamo nito sa balon. Dahil dito, napaiyak siya at naisip na nasugatan si Ji Chen dahil sa pagkuha ng potion. Patuloy siyang humingi ng tawad habang umiiyak, iniisip na nagkamali siya sa pag-iisip ng masama kay Ji Chen. Inalalayan niya si Ji Chen at inisip na kailangan nilang bumalik agad sa sekta upang dalhin siya sa kanyang lolo para magamot. Habang naglalakad sila patungo sa lugar ng kanyang lolo, nakita sila ng iba pang mga manlalaro. Agad nilang nakilala si Nan Gongyu, at nagtaka sila kung sino ang tinutulungan niyang disciple. Sa kabila ng mga tanong at pagpapapansin ng mga ito, hindi niya sila pinansin at nakafocus lamang siya sa pagdadala kay Ji Chen sa kanyang lolo. Makalipas ang ilang sandali, nakita sila ng ilang mga disciple, ngunit walang nagtangkang tumulong. Sa halip, nagtsismisan pa ang mga ito, nagtatanong kung sino ang disciple na tinutulungan ni Nan Gongyu. Isa sa mga ito ay halatang nagseselos dahil sa pagiging malapit ni Ji Chen kay Nan Gongyu. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating sila sa lugar ng kanyang lolo. Dito nagbago ang eksena, at unti-unti nang nagigising si Ji Chen. Iniisip niya kung gaano katagal siyang nakatulog, nang mapansin niya ang isang lalaki na may malakas na aura. Napagtanto niyang ito si Elder Tian Yuan. Naisip ni Ji Chen na marahil siya ang dahilan kung bakit gumaling siya, kaya kahit na mahina pa, sinubukan niyang tumayo at magpasalamat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ji Chen, isang inner disciple ng sekta, at tinanong ang pangalan ng elder upang maalala kung sino ang tumulong sa kanya. Sinabi ng elder na hindi na kailangan iyon, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Elder Tian Yuan, na may apelyidong Nangang, at lolo ni Nan Gongyu. Nagulat si Ji Chen nang marinig ito, hindi lang dahil lolo ito ng kanyang senior sister, kundi dahil sa larong ito, ang mga taong may pangalang Tian ay kilala sa kanilang kapangyarihan. Naisip niya na kailangan niyang mapalapit sa kanya. Yumukod siya at nagpasalamat sa elder sa pagligtas ng kanyang buhay. Sinabi naman ng elder na hindi na kailangan tandaan ang pabor, ngunit may isang bagay siyang kailangang tandaan. Nang tanungin ni Ji Chen kung ano iyon, may pagbabantang sinabi ng elder na layuan niya ang kanyang apo. Binalaan siya na kung subukan niyang pag-interesan si Nan Gongyu, pagbabayaran niya ito, at kahit disciple pa siya ng sect master, wala siyang pakialam. Habang binabantaan si Ji Chen, may tumawag sa elder. Nang tingnan kung sino iyon, nakita nila si Nan Gongyu. Sinabihan niya ang kanyang lolo na bakit ito sinisira ang pangako na hindi magsasalita ng ganoong mga bagay kay Ji Chen. Natataranta namang sinabi ng lolo niya na nagbibiro lang siya,
at hindi masama si Ji Chen dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, lumapit si Nan Gangyu kay Ji Chen, umupo sa tabi niya, at kinumusta ang kanyang kalagayan. Habang ginagawa niya ito, kinakabahan si Ji Chen dahil nararamdaman niya ang nanlilisik na mga mata ng lolo ni Nan Gangyu. Tila handa siyang patayin anumang oras na gumawa siya ng bagay na hindi magustuhan nito. Napabuntong hininga si Ji Chen at nagpasalamat sa kanyang senior sister, sinabing maayos na ang kanyang kalagayan. Sinabi naman ni Nan Gangyu na mabuti kung ganoon, dahil nawalan siya ng malay nang pasukin ng yin energy ang kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit binuhat niya si Ji Chen patungo sa kanyang lolo upang magamot. Sinabi rin niya na kung nahuli pa sila, at umabot ang yin energy sa kanyang internal organs, baka namatay na siya. Dahil sa mga sinabi nito, napangiti si Ji Chen at sinabing malaki ang utang na loob niya sa kanyang senior sister dahil naligtas ang kanyang buhay. Namumula si Nan Gangyu sa mga sinabi niya at idinagdag pa na hindi na kailangang magpasalamat ng ganoon dahil hindi na sila iba sa isa't isa. Ngumiti naman si Ji Chen at sinabing tama siya. Samantala, ang kanyang lolo, na galit na, ay umubo ng malakas para pigilan ang pagiging sobrang sweet nila sa isa't isa. Dahil dito, nagulat si Ji Chen at ipinaalala sa sarili na kailangan niyang maging formal sa pakikitungo sa apo ng elder. Maging si Nan Gangyu ay nagulat din sa reaksyon ng lolo niya kaya tinanong niya si Ji Chen kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Ji Chen na wala iyon. Nahihiya namang sinabi ni Nan Gangyu na siya ang dapat magpasalamat kay Ji Chen, dahil kung hindi sa paglalagay nito ng sarili sa panganib sa paghahanap ng potion, marahil ay namatay na siya. Ikinwento pa niya na nagkamali siya ng iniisip noong una, kaya muli siyang humingi ng tawad at sinabi na napatunayan niyang si Ji Chen ay isang matinong lalaki. Habang ikinukwento niya ito, lalong nanggigigil sa galit ang kanyang lolo. Si Ji Chen naman, sa isip niya, ay nakiusap na sana itigil na ang ganitong mga kwento, dahil kung magpapatuloy pa ito, baka masampal na siya ng elder at tuluyan siyang mapatay. Sa kabila nito, napapatanong pa rin si Ji Chen sa kanyang sarili kung bakit ganoon makatingin sa kanya ang kanyang senior sister, na para bang may gusto ito sa kanya. Naisip pa niya na bagamat ang 32 favorability points ay hindi mababa, hindi rin sapat para tumingin si Nan Gangyu sa kanya ng ganoon. Nang tingnan niya ang favorability points ni Nan Gangyu, nagulat siya dahil umabot na ito sa 62 points, at may status na congenial love. Nagtataka siya kung paano umabot ng ganoon kataas ang favorability nito sa kanya, at naisip pa nga niya na kung magpatuloy pa itong tumaas, baka mag-develop pa ito sa dual cultivation. Habang nag-iisip siya ng mga ganitong bagay at naglalaway sa posibleng mangyari, bigla namang umubo ng sunod-sunod ang elder, na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Sa kabila nito, binaliwala ito ni Ji Chen at nagbiro pa nga, tinanong kung malala na ba ang ubo ng lolo niya, dahil kung ganoon ay hahanap siya ng herbs para magamot ito. Galit na galit ang elder sa mga sinasabi ni Ji Chen, pero tumawa si Nan Gangyu at sinabing masyado talagang maalalahanin si Ji Chen. Idinagdag niya na bagamat hindi ganoon kaganda ang pakiramdam ng kanyang lolo, hindi na kailangan mag-alala dahil kailangan lang nito ng kaunting ubo at matulog. Dahil sa pagiging sweet ng dalawa sa isa't isa, galit na sinabi ng elder na dahil gising na si Ji Chen, sumunod na siya dahil ibibigay na niya ang kanyang reward na spirit beast. Sinabi pa ng elder na kapag nakuha na ni Ji Chen iyon, umalis na siya agad doon. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang muna mga idol ang video na ito dahil ito na ang pinaka-latest na chapter, kaya hanggang sa susunod ulit maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!